Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan ng Los Angeles Lakers at si Austin Reaves ay kailangan gumawa ng mga tough decision ngayong off-season dahil up for extension na ngayon ng undrafted guard na isa sa mga most improved players this season sa NBA. Dahil sa CBA limit, ang pwede lang nga may offer ng Lakers kay Austin Reaves na extension ngayon ay 4 years, $89 million na kontrata. Subalit kung hindi pipirma si Reaves ang contract extension sa Lakers, pwede siyang pumasok sa free agency sa 2026 off-season, kung saan siya ay eligible for a contract kung saan sasahod siya ng 40+ million sa isang taon. So literal nga na ang 4 years, $89 million contract na kayang i-offer sa kanya ng Lakers ay pwede niyang makuha sa 2 taon lamang sa ibang team na dihamak na mas mababa din ang taxes. Gusto nga ni Austin Reaves na manatili sa Lakers, subalit malaki nga ang pinagkaiba ng 170 to 160 million sa 89 million na kayang i-offer sa kanya ng Lakers. At para sa mga player na pwedeng magtapos ang career sa isang injury lang ay kailangan mong mag-take advantage habang nasa peak ka pa ng iyong career. Kung sakaling hindi pumirma si Austin Reaves ng contract extension sa Lakers, malamang isusubukan nila itong i-trade sa gitna ng season o kaya naman ngayong off-season dahil tiyak na ngang aalis siya matapos ang 2025-2026 NBA season. Kung ikaw nga ang Lakers, at least ay may makuha kang kapalit niya kesa naman umalis lang ito nang hindi mo mapakinabangan ang value niya sa trade market. Posibleng matapatan nga ng Lakers ang 40 million per year na sahod kung magte-take ng malaking pay cut sa LeBron James o kaya naman umalis na ito sa team matapos ang 2026 NBA season kung sakaling mag-retire man nga siya mga kaibigan. Ganun pa man ang malaking katanungan nga dito ay gugustuhin mo ba kung ikaw ang Lakers na mag-invest ng 2 max contract sa point guard at shooting guard mo o isa para kay Luka Doncic at sa possible kaduo niya na big man in the future? Habang si Shaquille O'Neal naman ay nagbitaw nga ng controversial statement na kahit nga daw lamang ang New York Knicks ng 2-0 sa kanilang series kontra sa Boston Celtics, ang Game 3 ay must-win game din nga daw para sa Knicks dahil ayaw mo nga daw na mabigyan ng kahit na anong klase ng confidence o momentum ang defending champions. Para nga daw malagyan talaga ng matinding pressure ang Boston Celtics ay dapat nga daw na malubog mo ito sa 3-0 deficit, kung saan sumang-ayon din dito si Charles Barkley dahil 2 beses niya nga daw itong na-experience sa kanyang career. Hindi nga daw pwedeng magkampante ang Knicks lalo na't napakadikit lamang ng kanilang mga panalo at pareho pa ito comeback from down 20 points. At mukhang may tama naman sila dito mga kaibigan. Must-win game ito for both teams. Kahit na nagwagi na nga ang Knicks ng 2 sunod na game ay underdog pa din sila sa mata ng madaming fans at pati na din sa mga talpakan. So bukas nga ang Game 3 mga kaibigan at medyo maaga nga ito para sa ating mga Pilipino sa Pilipinas. 3:30 AM yan mga kaibigan sa atin. Sino ba sa palagay nyo magwawagi? Ang Celtics ba o ang New York Knicks?